Ganitong lasagna ang bet nyo, mas masarap, mas madaling gawin, at no need na ng oven. Tara, simulan na natin. So sa recipe ito, gagamit tayo dito ng kawali. Meron tayo ditong 300 grams of ground beef. Of course, hugasan natin para maging malinis. Sa ating mga spices naman, gagamit tayo dito ng 2 medium size of onion, 1 bell pepper, at 5 cloves of garlic. I-slice lang natin ito ng pino. Ready ng ating mga spices, set aside muna natin ito. Sa ating pan, naglagay tayo ng oil, yung katamtamang dami lamang. Gisahin natin ang ating onion until na maging translucent ito. I-add ang garlic, gisahin until na maging aromatic ang flavor nito. Pagkatapos, i-add na din natin ang ating bell pepper. Gisahin ng bahagya at i-add natin ang ating ground beef. At dito tinimplahan na natin ito ng salt. Pink salt po ang ating ginamit, but okay lang din kung rock salt ang inyong gagamitin. At pagkatapos i-add na natin ang ating clara ole, chunk tomato with 3 cheese. Mas bet ko itong gamitin kasi may cheese na. At chunk tomato pang kasama. Mix lang natin ito para ma-fully combine ang lahat ng mga ingredients. So ito na ang red sauce natin. Nag-add tayo dito ng seasoning ang beef cube. Isang beef cube po ang ating ginamit. Takpan hanggang sa kumulo ito at maluto ang beef natin. Nag-add tayo dito ng konting soy sauce. Of course, adjust the taste mga mamis according sa inyong panlasa. Pwede kayong mag-add dito ng enough water or cream kung gusto nyo maging creamy. Para mas mapa-enhance pa natin ang flavor ng ating red sauce at pangtanggal ng langsa ng beef natin, mag-add tayo dito ng rosemary leaves. Fresh po ang ating gagamitin dahil meron tayong tanim. Pat kung walang available, pwede din namang dried rosemary leaves. Chinyap lang natin ito ng pino at i-add na natin sa ating red sauce. Ihalo lang natin para ma-fully combine ang lahat ng mga ingredients. At ito na po, ready na pong red sauce natin. I-set aside muna natin ito. Gagawa muna tayo ng bechamel sauce. Nag-add tayo ng oil sa ating kawali at saka 1 and 1/2 tablespoon of all-purpose flour. I-mix lang natin ito or ihalo until na ma-dissolve yung flour sa ating oil. Pagkatapos i-add na natin ang ating 410 ml evaporated milk. Mix lang natin until na kumulo at mag-thicken yung sauce natin. At kapag kumulo na, i-add na natin ang ating 1 cup of cheddar cheese. Halo until na ma-fully mix at fully melt ang cheese natin. At ito na, nag-thicken na ang sauce natin. At para mas mapa-enhance pa natin ang flavor, nag-add tayo dito ng sweet basil. Nakahiligan ko talagang mag-add ng herbs and spices sa mga niluluto natin dahil mas maging masarap ito at flavorful. Chinyap lang natin ito ng pino at ibinudbud natin sa ating sauce. So ito na po ang ating bechamel sauce. I-set aside muna natin ito at lulutuin na natin ang ating pasta. Naglagay tayo ng tubig sa ating kawali, yung katamtamang dami lamang. Lulutuin natin ang pasta according sa packaging. Ito nagpapakulo lang tayo ng tubig. At kapag kumulo na, i-add na natin ang ating pasta ng paisa-isa. Again, lutuin nyo yung pasta according sa anong klaseng pasta or brand na nabili nyo. Nag-add lang ako dito ng konting pink salt. Pangdagdag lasa at sarap na din. Takpan lang natin and cook for about 4 to 5 minutes. Pagkatapos hanguin na natin at i-drain ang tubig nito. Dito na drain na natin ang tubig. I-set aside na natin ang ating pasta at i-ready na natin ang ating kawali. Meron na tayo ditong red sauce, bechamel sauce at ang ating cooked pasta. First nating ilagay sa ating kawali ay ang red sauce. Mag-top tayo sa ibabaw nito ng ating bechamel sauce or white sauce. Ipantay lang natin ito para matakpan yung red sauce natin sa ibabaw. At itap na natin dito ng paisa-isa ang ating nalutong pasta until na makover yung sauce natin. At uulitin lang natin ang paglagay ng red sauce, white sauce, pasta until na matapos. At ito na po ang pinaka-base natin. Nakatap na tayo ng red sauce at saka white sauce. Mag-grate na tayo dito ng mozzarella cheese. 2 cheese po ang ating gagamitin, ang cheddar cheese at saka mozzarella cheese. Mas maraming cheese, mas masarap, mas masaya. Ito na, ready ng ating lasagna para lutuin or i-bake natin sa ating kawali. Bake for about 20 to 30 minutes until na mag-melt yung cheese natin sa ibabaw. Top lang tayo dito ng fresh sweet basil para mas maging flavorful at masarap ito.
Papalamigin muna natin ito ng mga about 10 to 15 minutes para mag-set. At dito tinakpan lang natin for about 12 minutes. So after 12 minutes, ito na, nag-set na. At hindi na din ito masyadong mainit. Ito na ang ating no-bake lasagna. Napakasarap, very cheesy, at napakalinamnam. Excited na tayong tikman ito. Talaga namang overloaded sa cheese at sauce. Napakasarap nito. Tara, kainan na! O diba, kahit walang oven, pwede ka nang makagawa at makaluto ng paborito niyong lasagna. Ayan lang po. Hoping nyo subukan ang ating recipe at salamat sa inyong walang sawang support at panunood. See you in my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Bye and enjoy!